Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displayed. And when I think of God, his son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story,
Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. At isang kaganapan na tayo po ay kahit paano unti-unting makapagsama-sama muli sa pagsamba sa ating Panginoon. We really miss ang bawat isa, ang fellowship. Ilan tayong mga kapatiran ngayon na 7 buwan natin hindi nakasama literally sa ating pagsamba. And I believe yung ating mga kapatiran nakatutok din sa ating live stream ay gusto na tayo po ay magkasama-sama. Sa kabila po ng ulang panahon, masarap matulog, pero salamat sa Diyos na tayo po ay naririto. Alam natin na siya ang gumagawa sa atin para nasain at gawin ang kanyang kalooban. Ilang mga announcements po muna bago po tayo dumako sa ating pagsamba. Una, ang libing mo ni Sister Jinjin ay gaganapin ngayong tanghali. Kung nais niyo pong pumunta, siya po ay ililibing sa Catholic Cemetery dyan po sa Pulong Bukhangin. So, hindi ko po sinasuggest. I would like to discourage you to go agad at pumunta pa doon sa simbahan. Kung sakali maghintayin na lang sa labas and then sumama ko kayo pagpunta sa sementeryo. Yun po ay sa kahilingan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ako gagawin yun. Kagabi ay nagdaos po tayo ng Memorial Bible Study. Pinangarap natin ang Ebanghelyo. Pinabot natin ang ating pakikiramay sa kanila. I believe naging blessing ho sa kanila, naging sa buong pamilya. At salamat po sa mga kapatiran na nung buhay pa man din Sister Jinjin ay nandun yung pagtulong, pagkakaloob sa mga pangangailangan. Ito po ay naging malaking biyaya, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi nakita rin ng mga kapitbahay, nakita rin ng mga mahal sa buhay na merong pagmamahalan sa mga tunay na mananampalataya. Salamat sa Diyos at nawa. I-pray mo natin na gamitin ng Panginoon ang mga bagay na ito sa lalong pa na ikakaluwalhati ng kanyang pangalan. I-pray natin ang mga anak ni Sister Jinjin. Alam natin, 4 ng kanyang naiwan na anak. Ang isa ay kaka-3 taong gulang pa lamang, 8 days ago, ay kaka-3 years old pa lang ng bunso nila si Alfeo. I-pray po natin patuloy yung kanilang pamilya, comfort, at maging provision sa mga pangangailangan. Also, ating pong kapatid, Sister Amor, kasama natin last Sunday, I believe 2 days ago ay namatay yung kanyang kapatid. And then yung isa ay nasa ospital pa. Pag-pray po natin ang comfort sa ating kapatid mula ito. Mahirap ang bumiyahe, hindi siya makabiyahe mo agad. Matuko po doon sa kanyang kamag-anakan. Tawa ay pagkaloob ng Diyos ang comfort at provision. Kaaliwan sa gitna ng mga pagdurusa at kalungkutan ko na ito. And also, pagbati rin, kung di nagkakamali ay birthday ng isa sa mga Kubol babies. Kundi si Jansel ay si Stephanie. Si Stephanie yata, si Stephanie Kubol, I believe ay birthday niya ngayon. So, happy birthday po. Kung kayo po ay nakatutok sa ating live stream. Meron po ba may birthday ngayong linggo? Baka meron ako nakakalimutan. Si Trisha. Kailan ang birthday mo ni Trisha? Sa Friday? Sa Friday. Okay, mamarkahan ko yun sa kalendaryo. Hindi kami magluluto. So, happy birthday, Ate Trisha. Salamat sa katapatan po ng Panginoon. Also, alam ko ho, na 2 linggo ng stress ang ating mga young people sa kanilang online class, module learning. At madami yung nababasa online na talaga natin yung hindi lamang sa estudyante, hindi very much stressful din sa mga magulang. So, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran. Hindi mo biro. Lahat ng ito ay mga adjustments at nawa ay hindi lamang yung edukasyon, kundi lalo na yung patungkol sa Panginoon ay matsagaling ituro ng mga magulang. And I would like to encourage you na talagang pag nandun na yung stress, nandun na yung inis, galit, ay exercise natin dumalangin sa Panginoon. Hingin natin yung tulong ng Panginoon upang tayo mo ay bigyan niya ng biyaya na sapat para po sa mga bagay ko. Okay, so ilan lang po yun sa ating mga paalala, announcements. Lord willing, Wednesday, mag-resume ang ating time in the Word. And then Friday, ang ating prayer meeting ay mangyayari pa rin online para mas maging accessible po para sa ating mga kapatiran.
Just so you know, kung meron mong mga gawain na wala kayo dito at hindi kayo nakapanood online, yun yung maganda sa ating Facebook live stream. Pwede yung balikan yung mga nag-disco nating gawain. Pero iba pa rin yung live, iba pa rin yung nandito, lalo na tayo po ay mga family church. So yun ho, ang ating ilan sa mga announcements. Alam ko ho, 68 days na lang Pasko na. Pero kung gaya nakikita din sa paligid, halos wala pa ako nakikita Christmas light sa paligid. Dati September pa lang, maaaring magiging medyo kakaiba ang ating pong selebrasyon. Nevertheless, huwag natin kakalimutan ng patotohanan na nahabag ang Diyos sa atin. Minahal niya tayo, ay binigay niya ang kanyang buntong na anak upang magligtas. Tayo po ay dadako ngayon sa tawag ng pagsamba, isang sandali ng katahimikan para manalangin sa Diyos. Hingin ng tawad ang mga kasalanan. Hingin natin ang pagtulong ng Diyos sa atin upang tayo ay tunay na makasamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, makapangyarihan, mabuti, mahabagin. Ikaw ang Diyos na galit sa kasalanan. Ikaw rin naman ang Diyos na nahahabag sa amin. O nahabag sa amin at binigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Ama, salamat po. Salamat sa kaligtasan na iyong pinagkaloob. Salamat po ng aming Panginoong Jesus ay namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. At salamat sapagkat ikaw ang kumilos upang kami ay makakilala kay Kristo. Ama, sa unang araw ng linggo, inaalaala namin ngayon na siya ay muling nabuhay at pinagdiriwang namin ang katotohanan ito. At kami ay nangatitipon upang kapahayagan na kami ay mga mananampalataya ng katotohanan na ito ng Ebanghelyo. Ama, ingatan mo kami tulungan. Unay, ang daming umaagaw ng aming atensyon, ng aming pansin. Tungo mo kami na maitutok ang aming mga puso't isipan sa pagsamba sa iyo. Lalo na po sa aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Ingatan mo po sila, Panginoon, at gabayan, dagdagan ng iyong biyaya sa kanila upang makaisa sa aming pong pagsamba. At nawa, Panginoon, patuloy mo pong ipagkaloob ang aming pong na kami muli ay makapagtipon-tipon ng malaya bilang isang iglesia. Tulungan mo po na mabilisan ng masugpo ang karamdamang ito na kumakalat. Nawa, O Diyos, gabayan mo ang aming gobyerno sa mga hakbang na kailangan gawin. Patuloy na maingatan ang mga mamamayan. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na sa malabis na kalungkutan. Ang pamilya po ni Sister Genji, mahabag ka po. Mahabag ka po maging sa kanyang mga anak. Lord, isang panalangin ng aming kapatid na ito bago siya pumanaw at umuwi sa iyo, ay nawa ang kanyang mga anak ay makakilala kay Kristo. Panginoon, nawa sa biyaya at kapanahunan mo ay tugunin mo po ito. Mahabag ka rin po sa kanyang pong partner na si Liaan. Ligtas mo po siya, O Panginoon. Lord, we also pray for your comfort para po sa aming kapatid na Sister Amor at sa kanyang buong pamilya sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Nawa ikaw upang magbigay sa kanya ng kaaliman, ng katotohanan ng mga Kristiyano ay merong pag-asa. May kalungkutan man, ngunit merong pag-asa na naghihintay. Kaya po, Panginoon, ikaw po ang kumilos, maging mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Ama, muli, nawa ang mga kabagay na ito ay magtulak sa amin sa
pag-aalala ng katotohanan na ang buhay namin dito ay may hanggan, kami, Panginoon, ay patuloy na mamuhay na nakatingin sa taas, na nakatingin sa isang lugar na aming pupuntahan sa piling mo. Ito, Panginoon, ay magka-epekto sa aming paraan ng pamumuhay sa lupang ito. Ama, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong sustento. Salamat po sa iyong pag-iingat. Muli, ingatan mo kami ngayon sa aming pagsamba. Tunay, hindi lamang nawa ang aming mga bibig, kundi masumpungan mo ang aming mga puso. Nandun ang kagalakan, nandun ang pagmamahal, nandun ang pagluwalhati sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ito ngayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin. Holy, holy, holy. Manatili po tayo nakatayo. Dalawang araw po sa atin lahat. Ibigin natin ang ating Panginoon sa pasok po ng mga salita. Saan po natin ang ating mga Bible in Psalm 78, verse 40 hanggang verse 51. Psalm 78, verse 40 hanggang verse 51.
Imagine na po tayo, sabay-sabay ko natin basahin in verse 40. Ready, read. How oft did they provoke him in the wilderness, and grieved him in the desert? Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel. They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan. And he had turned their rivers into blood, and their floods, and they could not drink. He sent divers sorts of flies among them, which devoured them, and frogs, which destroyed them. He gave also their increase unto the caterpillar, and their labor unto the locust. He destroyed their vines with hail, and their sycamore trees were frost. He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts. He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble by sending evil angels among them. He made a way of his anger. He spared not their soul from death, but gave their life over the pestilence, and smote all the firstborn in Egypt, the chief of their strength in the tabernacles of Ham. Amen. Palain ang Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo po'y sumunod ng manalangin. Maraming Diyos, Panginoon namin sa langit. Panginoon, kami nagpupuri ng papasalamat. Salamat po Diyos sa buhay at kalakasan ng isang pagkakirap sa amin. Salamat po Panginoon sa pagkakataon kami nagkakapag-ipuan sa damang po Diyos. Upang minsan pa naman kabayaan isang maling sa spiritual kawalan. Salamat sa paalala ng mga salinahan ng sa Sunday School of Diyos. Patuloy mo nga po ang pakilala ang iyong sarili sa amin. Patuloy mo nga pong ihayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan sa amin, O Diyos. Ipakilala mo sa amin ang aming karunyan, ang aming kasama. Bigyan mo kami, O Panginoon, ng pagkamuhi sa kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos, anumang kamuhihan, anumang kasalanan na yung masungtungan sa amin ng mga puso, O Panginoon. Sa iyong mga kamay amin na pinataas. Tulungan mo kami, O Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Ama, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, patuloy na mong kaluwalhati ang iyong banal na Panginoon. Kapag-alagin mo, O Panginoon, ang aming mga puso. Panginoon, 7 buwan na ang nakakakaan po, Diyos. Maraming inuuro ang sanlibutan mo sa amin. Ginagawa ang aming buwan. Ngunit, O Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Huwag mong hayaan na ang sanlibutan ito humubog sa amin, Panginoon. Hindi ang iyong mga salita ang patuloy na magpabanal, Panginoon, sa aming mga buhay. Alalahanin mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nandoon, Panginoon, ang takot, nandoon, Panginoon, ang pag-alala. Panginoon, palakasin mo, Panginoon. Revive us again, Lord. Tulungan naman ito, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay umahuli sa kadakilaan at kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Alalahanin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdadalang hati, Panginoon. Na nandoon, Panginoon, ang alumbayan at kalungkutan, Panginoon. Lalo, Panginoon, sa pamilya ng aming kapatid na si Sister Gingin, Panginoon. Ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, Panginoon. Maging ang kamag-anak, Panginoon, ng aming kapatid na si Sister. Give them, O Lord, na comfort, Panginoon, na kanilang kailangan. Maging ang mga physical na pangangailangan para sa kanilang mga needs, O Diyos. Ikaw ang mag-provide, ikaw ang magsustento, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, aming dinadalangin sa tanging pangalan ko sa Kristo, ang Panginoon at Pagligtas. Amen. Tayo po rito umawit. Awitin po natin. Iniligtas
Yan po, EB. Ito po ang mga talata na kasihan ang ating pong pagkakaloob para sa Panginoon. 2 Corinthians
chapter 9, verse 6. Really great. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly me, or of necessity. For God is a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo ay sandaling manalangin. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, Diyos na mawain, Ikaw ang Diyos na aming kinikilala, ang Diyos ng Biblia. O Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito ngayon, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa hininga, Panginoon. Salamat sa kalusugan, kalakasan, ng aming umarasigal na katawan, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa mga biyayang pinagkaloob, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Na alam namin na kilang Diyos na ito po'y nagmumula sa iyo, Panginoon. O Panginoon, makapagpatusan, Panginoon. At ngayon na kilang Diyos, kami po kung magbabalik, Panginoon, na loob, Panginoon. Naway bigyan po kami, Panginoon, ng tamang puso, O Diyos, na kami, Panginoon, magkaroon ng katuwaan upang kami, Panginoon, sasagawa, Panginoon, ng ganitong mga pagkakataon, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito'y magiging mabangong sa iyo, Panginoon, yung madalang harapan, Panginoon. Ang aming mga kaloob nito, Panginoon. O Panginoon, pagpalain mo po ang aming pong mga kapatiran, Panginoon. Manawa na kilang Diyos, aming pong masuplayan, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat gastusin, Panginoon, sa aming pong buong pamilya. Kano din po, Panginoon, na makatuwang kami, Panginoon, lalo na po sa iglesia nito, Panginoon, sa mga gastusin. O dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kapagan po kami, ngayong umaga na ito, Panginoon. Awaan mo yung tama namin na mga puso sa pagbibigay, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon. Hanggang sa aming pong pagkikinig ng iyong salita, Panginoon. Buksan po ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang higit kaming makaalam, Panginoon, ng iyong mensahe na ipararating, Panginoon, ngayong umaga ito, Panginoon, sa amin. Bigyan po ng tanungan ng lingkod, Panginoon, ng aming pastor na si Brother Paul, na mapaliwanag niya, Panginoon, na malinaw, Panginoon, ang iyong salita. Ang iyong pong mensahe na ipararating, Panginoon, ngayong umaga sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong kapakumbaba, Panginoon. At nawa, Panginoon, bubugin mo kami na ayon po sa iyo pong anak namin, Panginoon sa Kristo. Ama, nawa, ang iyong kalooban na sa mga kanak, masunod, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan po kami, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain na ito. Palayan po kami, Panginoon, sa pangalaman sa mga dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Tayo po rin gusto yung lahat. At tayo po rin tumawid. Awitin po natin victory in Jesus. I heard
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tunay. Meron ho tayong pagtatagumpay kay Kristo. At sa mga tunay na Kristiyano, maging pagtatagumpay sa kamatayan. At meron ho tayong pag-asa ng muling pagkabuhay dahil sa ating Panginoong Jesus. 1 Corinthians chapter 15, dahil tunay na muling nabuhay si Jesus, ay may pag-asa na tunay ding mabubuhay muli ang mga na kay Kristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang may kamatayan ay bibihisan ng walang kamatayan. Ang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. At ito ay isang pag-asa na inaasam na tunay ng mga bawat mananampalataya. At tayo dumako sa pag-aaral ng salita ho ng Diyos ngayong umaga. Alam ho natin mga kapatid, na ang isang sundalo ay kailangan maging handa. Kailangan maging handa siya sa paghawak ng armas. Dahil kung hindi siya marunong, baka ang putukan ay yung kanyang sarili. Kailangan maging handa siya, hindi lamang sa paghawak ng armas, kundi maging handa rin siya sa sinatawag na CQC, o CQC, Close Quarter Combat. Mga martial arts, mga pagka nagkaubusan na ng bala, hindi siya nakatunganga lamang. O pag nakalapit na ang kalaban, kaya niya pa rin lumaban. Kailangan maging handa siya, hindi lamang sa armas, sa kanyang sariling kakayahan, maging handa rin siya sa kanyang kagamitan. Kung siya ay isang sundalo, may bala man ngunit walang pagkain, kapag siya ay nagutom, nahandoon ang kahinaan. Pero sa lahat ng kahandaang ito, meron pang isang paghahanda na kailangang bigyang pansin, ang isang makikipagdigma. Walang iba kung hindi ang kahandaan ng kaisipan. Kung hindi ako nagkakamali ng tanda ho sa aking naalala, meron akong nabasa na isang artikulo many years ago na kanilang sinuri ang mga baril na ginamit noong World War II. 100,000 mga baril ang ginawa, pero nakita nila sa mga nagsuri na ilang libo rin ang hindi man lang naiputok ng mga sundalo. Hindi dahil walang bala, hindi dahil may problema sa baril, kung hindi dahil hindi handa ang kaisipan. Paglabas sa labanan o pagharap sa labanan, maraming mga sundalo ang hindi kinaya ng kanilang kaisipan ang kanilang nakikita at nagtago na lamang. Mahalaga ang kalagayan ng kaisipan pagdating sa pakikipaglaban. At kung inyong nakikita ang koneksyon nito sa buhay Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay hinambing sa isang mandirigma na tayo ay nakikipaglaban hindi sa pisikal, kung hindi isang espiritual na labanan. At oo, marami tayong kalaban at ang sabi ng salita ng Diyos, nandiyan ang pag-uusig sa atin ng sanlibutan. At sa gitna ng labanang ito, hindi lamang ang ating kakayahan o kalakasan ang kailangang bigyang pansin, kung hindi maging yung kalagayan ng ating kaisipan. At ito ang pinunto ni Pedro sa mga Kristiyanong dumaraan at patuloy pang daraan sa mga matinding pag-uusig na kanyang sinulatan, na sila ay dapat armado, hindi ng baril, hindi ng espada, kung hindi armado ng kaisipan ni Kristo. Nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ho ng Unang Pedro Kapitulo 4 at babasahin ho natin ang talatang 1 hanggang 6. 1 Peter chapter 4 verses 1 hanggang 6. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 4 verses 1 to 6. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live in the rest of his time in the flesh,
to the lust of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, hiling namin ang iyong paggabay sa pag-aaral na ito ngayong umaga. Dahil tunay maraming mga kalaban ng iyong mga mananampalataya. O totoo ang sinabi ng aming Panginoong Hesus na kamumuhian kami ng sanlibutang ito, sapagkat kami ay pinili mo para sa iyong sarili. At nawa, Panginoon, kagaya ng sinabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, ay mangyari din sa amin na kami ay armado ng kaisipan ni Kristo, upang handa na sumuong at humarap sa mga pag-uusig, pagsubok, kahirapan na dala ng aming pagtindig sa pananampalataya sa katotohanan at katwiran. Muli, Panginoon, hiling namin ang iyong pagbibigay ng kaaliwan sa aming mga kapatiran, kaibigan, na nandoon ang kalumbayan sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ama, sustentuhan mo sila ng biyaya na sapat at patuloy mong ipakita ang iyong kamay na mapagmahal, na gumagabay at nag-iingat. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mari na po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The believer's greatest armor to sustain him in times of severe persecution because of righteousness and the name of Christ is to have the mind of Christ. Ang pinakadakilang baluti o armamento, much more, armamento na magsusustento sa isang Kristiyano sa panahon ng matinding pag-uusig dahil sa katwiran at sa ngalan ni Kristo ay ang pagkakaroon ng kaisipan ni Kristo. At ito mismo ang sinasabi ho ni Pedro sa mga mananampalataya na dumaraan din nga sa pag-uusig nung kanilang kapanahunan. Kung ating maaalala, ito ho ay sulat ho ni Pedro sa mga Kristiyano na nahandoon ang pag-uusig sa kanila. If we will go back sa 1 Peter chapter 1, ang sabi ho ni Pedro sa verse 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Ang sabi ho ni Pedro, kayo mga kapatid ay nasa ilalim ng matinding pag-uusig, matinding kahirapan, at ito ay dala ng kanilang pananampalataya at pamumuhay ng may katwiran dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ini-encourage ni Pedro at binibigyan niya ng instruction ang mga mananampalataya kung paano sila dapat mamuhay sa gitna ng mundo na laban sa kanila. Paano sila dapat mag-equip ng kanilang mga sarili sa pagsuong sa labanan ng buhay Kristiyano. Kanyang pinaalala at sinaysay sa kanila na sila ay mga tao ng Diyos. Sila ay mga tinubos ng Panginoon para sa kanyang sarili, at sila ay hindi mga mamamayan ng sanlibutan ito, kung hindi mga mamamayan ng langit. At dahil dito, sila ay kinapupuotan o kinaiinisan ng sanlibutan. At kung gayon sila'y tao ng Diyos, mga mamamayan ng langit, dapat sila ay mamuhay sang-ayon sa pamantayan hindi ng sanlibutan ito, kung hindi sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga ho sabi sa kanila ni Pedro sa 1 chapter 2 verse 12, having your conversation honest among the Gentiles. At ginagamit dito ni Pedro yung word na Gentiles, hindi lang generally for Gentiles or Hintil, kung hindi it pertains to unbelievers, na ang mga Kristiyano ay kailangang mamuhay ng mabuti
o sa mabuting kaparaanan o sa matuwid na karoon ng matuwid na pamumuhay sa harapan ng mga hindi ligtas. Paalala ko lang ho ang mga bagay na pag-aralan natin ng mga nakaraan pang Sunday. Una, living a righteous life is an effective means of evangelism. Chapter 2, verse 13 hanggang chapter 3, verse 7. Ito ay mainam na kagamitan upang ang ebanghelyo ay hindi lang marinig kung hindi makita ng mga hindi ligtas at nawa ito'y maaaring gamitin ng Panginoon upang iligtas sila. And then nakita ho natin sa chapter 3, living a righteous life is a means of blessing. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung kayo ay mamumuhay ng may katwiran at maaaring kayo ay gawan din ng kasamaan dahil dito o persecute, you are happy or blessed. We also saw that the righteous life or a righteous life is an effective means of apologetics. Ito ay mabuting depensa sa atin hong pananampalataya na sila man, ang mga hindi mananampalataya ay inaakusahan ang mga Kristiyano ng kasamaan. Ang sabi ho ni Pedro, yung mabuting yung pamumuhay, ang will put them to shame. Magpapahiya sa kanila na nag-aakusa sa inyong mabuting pamumuhay kay Kristo. At sabi rin ho ni Pedro, na ating sanctify the Lord God in your hearts that ye may be able to ready always to give an answer for reason of a hope that is in you. And then last Sunday, pinag-aralan ho natin that living a righteous life, even in the midst of persecution, is being Christ-like. Kung paanong si Jesus ay nagdusa din at siya sa gitna ng pagdurusa ay we be reminded sa sinabi ho ni Pedro na si Jesus ay hindi gumawa ng masama ni hindi nagbanta. Nung siya ay dinudusta, hindi siya gumanti ng masamang salita at siya ay nagtiwala sa Diyos na may hawak sa kanya. So narito ho ang katotohanan ng isang tao na nagbabata ng pag-uusig at pagdurusa alang-alang sa pangalan ni Kristo ay sinasalamin ang katangian ni Jesus sa kanyang pamumuhay. Ngunit hindi lang ho yun ang pamumuhay ng isang matuwid na pamumuhay ng Kristiyano sa mundong ito. Nakikita ho natin ay epektibo ding paraan na mag-imbita ng lalo pang pag-uusig. Dahil ang katotohanan na tayo ay pinili ni Jesus para sa kanyang sarili, at ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag daw tayong magtaka kung kinamumuhian tayo ng sanlibutan. Dahil kung tayo ay sa sanlibutan, mamahalin ng sanlibutan yung Kanya. Ngunit dahil tayo ay pinili ni Jesus para sa kanyang sarili, natural na kakamuhian tayo ng sanlibutan na ayaw din naman sa ating tagapagligtas. At narito ang mga Kristiyano na namumuhay ng may katwiran. At sabi rin ni Pablo sa 2 Timothy 3 verse 12, yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. The point that I am trying to make, mga kapatid, ay ito. Kung tayo ay Kristiyano, dadanas tayo ng pag-uusig. At habang lalo tayong nagtatapat kay Kristo, habang lalo tayong namumuhay ng may katwiran sa libutang ito, lalo itong mag-aanyaya ng pag-uusig ng sanlibutan na ayaw sa ating Panginoon. Ngayong nalalaman ito ni Pedro, at nalalaman niya ang matinding pinagdadaanan ng mga mananampalataya, siya ay nagbigay at nagbibigay ng mga instruksyon sa mga Kristiyano kung paano nila matatagalan, paano nila ma-overcome ang mga persecution na kanila at kahirapan na kanilang haharapin. At narito ang sabi ni Pedro sa kanila sa chapter 4 verse 1, arm yourselves likewise with the same mind, and that is with the mind of Christ. Inyong armahan, inyong sandatahan ng inyong mga kaisipan ng kaisipan ni Kristo. At sa mga talata ho na ating binasa, verses 1 to 6 ng chapter 4, meron ho tayong tatlong bagay na pagbibigyang pansin ngayong umaga. Una, armed with the mind of,
armed with the mind of Christ, believers are helped to mortify sin. Kung naaarmahan ng kaisipan ni Kristo, ang mga mananampalataya ay natutulungang patayin ang kasalanan. Number 2, armed with the mind of Christ, believers can endure persecution. Kung naaarmahan ng kaisipan ni Kristo ang mananampalataya, siya ay maaaring magbata ng pag-uusig. And then lastly, armed with the mind of Christ, believers can face martyrdom. Naaarmahan ng kaisipan ni Kristo ang mananampalataya kung sang-ayon sa kalooban ng Panginoon ay maaaring humarap o maging sa kamatayan para sa pangalan ni Jesus. O tingnan ho natin ang verse number 1. Ang sabi ho ni Pedro, "For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin." Ang sabi niya, for as much, or in other words, accordingly, or kung paano, or in the same way. Anong kaparaanan ito? As Christ hath suffered for us in the flesh. At wala hong ibang tinutukoy na pagdurusa dyan si Pedro kung hindi ang pagdurusa ni Jesus sa krus. At ito ay kanyang binigyan ng pansin sa chapter 2. Balikan lang ho natin sa chapter 2, verse number 21. Ang sabi, For even hereunto were ye called, because Christ what? Also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. And what is the example of Christ while he is enduring suffering? Verse 22, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Siya ay nanatiling matuwid sa gitna ng matinding pag-uusig, sa gitna ng matinding kahirapan. Verse 23, who when he was reviled not again. Hindi siya gumanti ng kasamaan. When he suffered, he threatened not. Hindi siya nagbanta. Minsan ang mga Kristiyano, pag ginawan ng masama, mamaya ka sa akin. Pasalamat ka, Christian ako. Walang ganon ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi ano ang ginawa niya? But committed, He entrusted Himself to Him that judgeth righteously. And that is none other than God the Father. Sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng maltreatment, sa gitna ng unjust treatment na nasapit ng ating Panginoong Yesus, hindi siya gumanti, hindi siya nagkasala, nagtiwala siya sa kalooban ng Ama. At ang sabi ho ni Pedro ay ito, mga kapatid, armahan niyo ang inyong mga sarili ng ganitong kaisipan din. Haharap tayo sa pag-uusig. Bawat tagasunod ni Kristo na mamumuhay ng makadiyos, sabi ng salita ng Diyos, ay uusigin ng sanlibutan ito. At paano natin tatagalan? Paano tayo magkakamit ng pagtatagumpay sa pag-uusig? Mag-iimbento tayo ng ating sariling paraan? Mag-iimbento tayo ng ating sariling mga techniques? Secrets to endure persecutions? No! We follow the author of our faith. We follow our Lord Jesus Christ. And we must arm our minds with the same mind. Ano itong kaisipan ni Kristo? Christ maintained His righteousness through suffering. Mininta na niya ang kanyang katwiran. Hindi siya nag-result sa masama nung siya ay nagdurusa. And then pangalawa, Christ trusted God through suffering. Sa gitna ng pagdurusa, habang dumadaan sa kahirapan, habang nilalabanan siya ng mga tao na gumawa sa kanya ng maraming mga kasamaan, siya ay nagtiwala sa Diyos. And this must be also the mindset of the believer. Ito rin ang dapat maging kaisipan natin.
Mga kapatid, kung ang ating kaisipan ay tayo ay mamumuhay ng may kasarapan, kung ang ating habol ay kasikatan, kaginhawahan at kawalan ng problema, well, mahihirapan tayong ibuhay ang buhay Kristiyano. Sapagkat hindi yun ang pinintang larawan ng buhay ng mananampalataya sang-ayon sa Biblia. Sang-ayon sa Biblia, kung tayo ay magiging seryosong tagasunod ni Kristo, darating ang mga pag-uusig. At ang kaisipan natin, kagaya dapat ng kay Kristo, manatili at ipagpatuloy ang pamumuhay na may katwiran at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at pagdurusa. At hindi lang ho yun, sa chapter 3 verse 18, ang sabi ho ni Pedro, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Ito pa ang isang kaisipan ni Jesus sa gitna ng pagdurusa, ang tukdin ang plano, ang sundin ang kalooban ng Ama. Ano ang disenyo? Ano ang plano ng Diyos? Ang magligtas. At yun ang sinunod ni Kristo. Kaya nga ang sabi niya, if it be possible that this cup pass from me, nevertheless not my will, but thy will be done. Siya ay nagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Ama, maging sa gitna ng kahirapan. Christ seek to fulfill the will of the Father, to fulfill redemption. At ito dapat ang maging kaisipan natin bilang mga Kristiyano. So Christ through His suffering accomplished for us the greatest blessing, and that is none other than salvation. Sabi nga ho ni John MacArthur in commenting in this verse, the cross of Jesus Christ is the ultimate proof that suffering can lead to victory. The cross of Jesus Christ is the ultimate proof that suffering can lead to victory. Ang madalas sa ating mga tao, ang natural sa atin, di ba? Pag tayo ay nahawak sa isang bagay na mainit, hindi naman, uy, mainit, pag-i-stayin ko dyan. No, uy, mainit, masakit, ayoko niyan. At yun ang natural sa atin pag dumarating ang mga pagdurusa. At maraming mga tao na nagpahayag ng pananampalataya, kapag nahandyan na ang pagdurusa, alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa pangalan ni Jesus, kagaya at walang iniwan sa sinabi ni Jesus sa parable of the sower, by and by, they were offended. Sila ay mga kahalintulad ng mga natanim sa batuhan, madagli ang tumubo, pero nung sumikat na ang araw, nag-init na, at yung init na ito ay dahil sa katotohanan, sila'y natuyo lamang at nawala. O mga kapatid, ano ang maghahatak sa atin? Ano ang magpapanatili sa atin? Ang katotohanan na maging sa gitna ng pagdurusa ay maaaring matamo ang pinakamatamis at pinakadakilang pagtatagumpay. So arm yourselves likewise with the same mind. Kaya nga ho ang sabi ni James, if you remember our studies in our time in the Word, when suffering comes, ang sabi ho ni James sa James chapter 1, ang sabi niya sa mga mananampalataya, verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Why? Knowing this is the trying of our faith, worketh patience. Pero meron siyang paalala, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Para ho tayo ay mag-mature. At ganun sa pagitna ng pagdurusa, pwedeng makamit ang pagkahalintulad kay Kristo. Pwedeng makamit ang pagmamature sa pananampalataya. Pwede gamit at ginagamit ito ng Panginoon upang tayo ay lalong hubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. So this is the main command na binibigay ho ni Pedro sa mga mananampalataya na dumaraan sa pag-uusig. Arm yourselves with the same mind. Yung kaparehong kaisipan. Kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong mahatak ng kaisipan ng sanlibutan. Kung hindi tayo mag-iingat,
At kung yun ho ang atin ho magiging kaisipan pagdating ng mga pagdurusa, baka matulad ho tayo sa mga binhi na natanim sa batuhan. So a mind that maintains righteousness, a mind that trusts God, a mind that is set to fulfill the will of God is the mind of Christ. And that must be the thinking, that must be the view ng isang Kristiyano dumaraan man siya sa pag-uusig o pagdurusa. Ang kanyang kaisipan ay mapanatili ang kanyang katwiran. Ang kanyang kaisipan ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang kanyang kaisipan ay patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos kung siya man ay dumaraan sa matinding pagdurusa dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ano ang isang magandang katotohanan na atin hong dapat matutunan? When suffering comes because of our faith in Christ, the believer must more focus his eyes on Christ. Pag dumarating ang pag-uusig dahil kay Kristo, ang mananampalataya ay dapat lalo pang tumingin kay Kristo. Lalong masalamin ang kanyang kaisipan, lalong sundan ang kanyang mga hakbang kung paano siya tumugon nung siya ay dumaranas ng mga kahirapan. So point number 1, armed with the mind of Christ, believers are helped to fight or to mortify sin. Kung nandoon ang kaisipan ni Kristo, ang mga mananampalataya ay natutulungan sa pagpatay sa kasalanan. Ang sabi ho ni Pedro, ang sabi niya again sa verse number 1, kung babalikan ho natin sa 1 Peter chapter 4, verse number 1, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. Why? For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. He that suffered in the flesh hath ceased from sin. Isa ho sa mga, merong iba't ibang interpretasyon ng parte na ho na ito ng verse 1, pero isa sa mga interpretasyon na ito, here is one of the interpretation here is that believers who died for the faith has finally and ultimately ceased from sin. Kapag daw ang mananampalataya ay nag-suffer gaya ni Jesus na namatay, ibig sabihin sila namatay din naman, o talagang wala na. At iyon ho ang, kung meron tayo isang kakainggitan, I hope ito ho ay marinig nyo ng tama. Kung meron tayong isang kakainggitan kay Sister Jinjin na umuwi na sa Panginoon, ay wala nang anumang epekto ng kasalanan sa kanya. Wala na. Maging ang epekto ng kasalanan sa kanyang katawan, itong cancer na higit 1 taon niyang pinaglabanan, wala na. Wala nang tuksong magkasala. Siya ay nasa piling na ng tagapagligtas. Yung araw-araw nating pinaglalabanan, araw-araw nating pakikipagbuno, si Sister Jinjin ay namamahinga na. O mga kapatid, narito ho ang katotohanan na pag dumating ang kamatayan, actually, hindi ito isang pagkatalo sa Kristiyano. Ito ay patungo pa sa mas magandang kalagayan. Dahil sabi nga ho ni Pedro, sabi ni Pablo, having the desire to depart and to be with Christ, which is what? Far better. Well, nevertheless, to remain is more needful for you. So ang mga namatay na kay Kristo ay tumigil na sa pagkakasala. As Christ won victory over sin by His death, believers also who died did not actually lose, but gained victory, freedom from sin and its effects and pull. Ang mga mananampalataya na namatay na ay meron ng pagtatagumpay at meron ng pagkalaya mula sa epekto at sa hatak ng kasalanan, oo, maging sa kasalanang nakatahan pa sa ating mga laman. Well, yun yung isa sa mga interpretasyon. Pero meron hong problema kung ito yung ating interpretasyon sa verse 1, which is hindi ito lalapat sa verse 2. Bakit ito? Anong sabi sa verse 2? That he, sino yung he? Yung nag-suffer. Yes? That he
no longer should live the rest of his time in the flesh. Buhay pa daw ba? Buhay pa. So again, we cannot interpret verse 1 separated or divorced from verse 2, which is the immediate context. So ang pinapatungkulan nito ay hindi mga Kristiyanong namatay na at lumaya na sa epekto ng kasalanan, kung hindi ang mas tamang pagkaunawa ho dito ay yung mga nagdurusa sa laman. Hindi ito patungkol sa kamatayan sa laman, kung hindi ang pagdurusa dahil sa katwiran or ang pagbabata ng pagdurusa dahil sa katwiran at sa kay Kristo ay malaking is a great sanctifying effect, has a great sanctifying effect on the life of the believer. Subukin ni Tagalogin. Ang pagdurusa alang-alang kay Kristo ay may matinding pagbabanal na epekto sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay lalong, it's either, pakinggan niyo ho, ang pagdurusa sa pangalan ni Kristo, it's either itutulak ka nito palayo kay Jesus, tutulak ka nito palapit kay Jesus. They that suffered in the flesh had ceased from sin. Kaya nga ang sabi ho ni Pedro sa verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men. Hindi na siya mamubuhay habang siya nasa laman na ito, habang siya nasa buhay na ito. Hindi siya mamubuhay para sundin ang pita ng laman. Hindi siya mabubuhay para sundin ang kagustuhan ng tao. Kundi siya'y mabubuhay na para saan? But to the will of God. So makikita, the purpose of their life is not to pursue personal or worldly pleasures or comfort, but the glory of God. But to do the will of God. Isa nga hong magandang halimbawa ay isang sundalo na dumaan na sa pakikipagdigma. Sinimulan natin ang ating pag-aaral sa mga sundalo na hindi kaya yung mental torture. Maaari yung physical torture, kaya nilang tiisin, pero yung mental torture ng pakikipagdigma, maraming bumibigay. Pero kung ang isang sundalo ay dumaan na sa mga pakikipagdigma, yung mga maliliit na bagay, sa mga susunod na pakikipagdigma ay ano? Siya ay mas lalong tumatatag. Siya ay mas lalong tumatapang. Siya ay mas lalong humuhusay dun sa kanyang pakikipaglaban. So again, suffering in the flesh, enduring persecution for righteousness and Christ's sake will sanctify a believer. Ito ay lalong magtutulak sa kabanalan para sa isang mananampalataya. Hindi ibig sabihin na ng kasalanan, hindi ibig sabihin na wala ng tukso siyang nararamdaman, pero siya ay patibay ng patibay laban sa mga ito. Nandoon ang epekto ng pagpatay sa kasalanan. Ito ay hindi nakakahadlang kung hindi nakakatulong habang siya ay nagbabata ng pag-uusig alang-alang sa pangalan ni Jesus. Suffering for Christ's sake makes us sturdier, tougher, bolder, and more equipped to battle against sin. Ang paghihirap alang-alang sa pangalan ni Jesus ay lalong nagpapatibay sa atin, lalong nagpapatapang sa atin, at lalong nagbibigay sa atin ng kakayahan, yes, sa biyaya ng Panginoon, labanan ang kasalanan. Kaysa mabuhay tayo para sa ating mga sarili, kaysa sundin natin ng pita ng laman ang isang taong dumaranas ng pag-uusig alang-alang kay Jesus, lalong mas nagiging matamis sa kanya ang kalooban ng Diyos at lalong mas naasasain niyang sundin ito sa gitna man ng pagdurusa. So armed with the mind of Christ, believers are more equipped to mortify sin, or are helped to mortify sin. So hindi ito, so tunay na mananampalataya, lalo itong magpapabanal, lalo itong maglalapit kay Kristo.
Pangalawa, ang sabi ho ni Pedro sa mga mananampalataya, armed with the mind of Christ, believe persecutions. Hindi lamang mas magiging able sila na patayin ang mga kasalanang nakatahan, kung hindi mas mababata nila ang mga pagdurusa alang-alang sa pangalan ni Kristo. Sa verse number 3, ang sabi ho ni Pedro ay ito, "For the time past of your life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles when we walked in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries." Ano ang sinasabi ho ni Pedro? Ang sabi niya, "For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles." Nagsamala ito sa word na "for." Dahil sa, it points back to verse number 2. Not anymore live in the flesh, but for the will of God. Hindi na ngayon nabubuhay sa pita ng laman, kung hindi nabubuhay na sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Bakit na hindi ka nasusunod sa pita ng laman? Bakit hindi mo na susundin yung gusto ng puso? Ba't hindi mo na susundin yung masarap sa laman ng tao, sa makasalanang kaisipan ng tao? Why pursue the will of God? Well, because you have enough. You had enough. Tama na, sapat na, sobra na, ayoko na. Bago tayo lumapit kay Kristo, bago tayo naligtas, sangayon ho sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 2, we were dead in trespasses and sin. We were following the prince of the power of the air. We were fulfilling the lust of the flesh and the lust of the mind. Yun ang kalagayan natin bago tayo naging mga Kristiyano. Pero ang sabi ho ni Pedro ito, mula nung tayo ay naligtas, tama na yun. Ayaw nang dagdagan pa. Ayaw nang maduktungan pa. Siguro ho, para mas maunawaan ho natin itong na pinipinta ho ni Pedro ay ito. Nitong mga nakaraang buwan, ay nung bakasyon pa, nung wala pa yung online learning, hindi pa nagsisimula yung bago mag-October, madalas ho nandito yung mga pamangkin ng misis ko. Kadalasan dalawa sila. Mga anak nila po yung Michael, si Eunice, Isha, si Jordan. At isa ho sa mga ginagawa ho naming training sa kanila ay mas lalong pagkahilig sa gulay. At minsan tatanungin ko sa sila, okay, sino maglalagay ng gulay sa plato mo? Ako o ikaw? Kami na lang po, Kuya Pon. Sila maglalagay ng gulay. At pag nakita kong tamad silang maglagay ng gulay o talagang konti silang maglagay ng gulay, kukuha ako ng kutsara, sasandok ako ng medyo malaki-laki at ilalagay ko. So medyo nang may gulay na. Tapos tanungin ko, gusto mo pa? Dagdagan ko pa? Sabi niya, ayaw na. Tama na. Sobra na to. Ayoko na. Yun na yun. Ang sinasabi ho ni Pedro sa mga mananampalataya, yung naranasan nating pagre-rebelde laban sa Diyos nung tayo'y hindi pa mga Kristiyano, sobra na yun. Tama na. Ayoko nang madagdagan. O mga kapatid, nawa, ito ang laman ng ating puso't kaisipan. Tapat na daw yun. For the time past of our life may suffice us that to have wrought the will of the Gentiles. At ano itong will of the Gentiles na ito? That they walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, abominable idolatries. Iba't ibang mga kasalanan, lust and lasciviousness and lust, more on the passion of the flesh often pertaining to sexual immorality. And again, itong mga pagan worship, lalo na nung mga unang panahon, marami ho dito ang may koneksyon sa immoralidad. Excess wine, intoxication, pagkalasing, at kasama rin dito yung mga iba't ibang mga gamot na ginagamit nila, usok na hinihit nila para ma-high. Alam niyo ho, nung unang panahon, ay isa sa mga pakikipag-koneksyon nila sa Diyos-Diyosan nila, yung parang out of the body experience, paano nila naaabot? Droga. Yung kasabihan natin ngayon, pagiging high.
At sa kanila, alam nila yun yung spiritual experience nila. Excess of wine, revelings, this is the result of excess wine. Riotings, making trouble, causing noise. Actually, itong word na ito ay ginamit sa ibang mga Greek literature na isang lalaking lasing na susuray-suray. Nakita na ho kayo ng ganon? Kung kayo ay nagdadrive, lalo na sa gabi, ay may masasalubong at may masasalubong kayong susuray-suray sa kalsada. Gumagawa ng gulo. Banquetings. Itong mga banquetings na to, these are occasions purposely set up for the excess of wine. Tuwing October, ang San Miguel ay may ginagawa. At yung gawain na yon ay purposefully para bumaha ng nakalalasing na inumin. I-promote ang nakalalasing na inumin. Ang toda ho natin dito sa Kaipumbo, ang Christmas party ng mga raming mga toda ng tricycle ay nakaset up na para bumaha na nakakalasing na inumin. Banquetings, and also abominable idolatries, worshiping false gods. And these are all works contrary to holiness. And what is Peter saying? We had enough. Tama na, sobra na, hindi na pwede, ayaw na namin, hindi na gugustuhin. Yan dapat ho ang kalagayan ng isang Kristiyano. Sad to say, marami hong mga tao, ito ang hinahanap-hanap. Gusto ko lang ho magpinta ng isang larawan para mas maunawaan ho natin ang kadelikaduhan, para mas nasain natin na tumigil na, ayaw na. Meron hong mga nagpapahayag ng pagiging Kristiyano. Meron mga Kristiyano nahuhulog sa ganitong kalagayan. Ako, sayang na lang. Ang bihira Kristiyano kasi ako, hindi ko maligawan yun. Ang bihira Kristiyano kasi ako, hindi ako makapagpaligaw doon. Ang bihira Kristiyano kasi ako, hindi ko makuha itong trabahong ito, mas malaki ang sweldo na maglalayo naman sa akin sa Panginoon. Na para bang ang pagiging Kristiyano ay isang hadlang para magawa mo ang mga gusto ng laman. Magpipinta lang ako ng isang larawan. Halimbawa, ikaw ay napunta sa isang lugar. Sabi natin isang restaurant. At ikaw ay binigyan, nag-serve sa'yo ng inumin. Isang masarap na inumin, isang malamig na inumin. At ininom mo, wow, sarap, kakaiba. Unique na taste, unique na color, unique na texture. Nakaka-presko ng katawan, talagang nakakapawi ng pagod. Talagang inumin mo, sarap. Gusto nyo pa, sir? Sige, isa pa. Ito po, sir. Inumin mo, sarap, napakasarap. Parang hindi ka magsasawa. Gusto nyo pa, sir? Isa pa, sir. Kaya lang, nung tinignan mo yung waiter, nakita mo, may pinapatak siya. Naglalagay siya ng lason. At ang lason na ito, ang disenyo, unti-unti kang patayin. Let me ask you, gusto niyo pa, sir? No, tama na, ayoko na. Mga kapatid, hindi ba natin naaalala ang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo hong mga Kristiyano na sa biyaya ng Panginoon napalaya na dito. Tama na. Yung mga nainom ko noon, yung mga naranasan ko noon, yung mga nagawa ko noon, yung mga natikman ko noon, mga nakita ko noon, mga narinig ko noon, tapos na yun, tama na yun, ayoko na ng laso. Ayoko na ng kasalanan. Ang sabi ho ni Apostol Pedro, tuloy ho natin sa verse number 5. Verse number 4. Itong mga bagay na nangyari na ito noon, tapat na yon, tapos na yon. Pero ang sabi sa verse 4, wherein they think strange that ye run not with them to the same excess of riot. Yung mga hindi Kristiyano, pag tinignan ng mga Kristiyano, ano tingin nila sa atin? Para tayong alien. Weirdo. Bakit? Bakit hindi ka umiinom? Ba't di ka naglalasing? Bakit? Bakit kasal muna?
Di ba dapat una ang honeymoon? Yun ang alam niyo, may kaibigan akong pastor. Nung siya ay nag-marriage seminar sa Quezon yun, sa Quezon, malayo. Nag-marriage seminar sila, which is required sa munisipyo para bigyan ka ng marriage license. Alam niyo ang tanong nung mag-seminar? Buntis na ba? It is almost assumed na kaya magpapakasal, nagkasala muna. Bago kasalanan muna. Yun ang preferred ng sanlibutan. At ang sabi ng pastor, hindi pa ho. Ganun ba? Di dapat, subukan mo muna. Ang weirdo mo naman. Sa panahon natin ngayon, ang pananatiling birhen ng isang kabataang babae ay weirdo. Sa panahon natin ngayon, ang pagsasama, na bago magsama, kasal muna ay weirdo. They think it's strange. Bakit mo nilalabanan yung masarap? Bakit mo tinigilan yung masaya? May problema ka. May mali sa'yo. And ang sabi, speaking evil of you. They will accuse you. Ang sabi again ni Pedro sa chapter 3 verse 16, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as evil doers. Hindi naman gumagawa ng masama. That what? Falsely accuse your good conversation in Christ. Yung pamumuhay mo ng may katwiran para kay Kristo, they accuse you as an evildoer. Wala kang pakisama, wala kang kwentang kumare, hindi ka totoong kaibigan, hindi ka totoong nakikisama, wala kang kwenta. They speak evil of you. Well, lalo na nung panahon ng mga unang Kristiyano, nung panahon ng Roman Empire, pakita ho natin yung mas mabigat na kalagayan nila. Ang demand ng Roman Empire ay sumamba sa Caesar. Anong gagawin ng Kristiyano? Sasamba kay Caesar o hindi? Pag hindi ka lumuhod sa imahe ni Caesar, tatawagin kang rebelde. At kung rebelde ka, you may be charged of treason, which is punishable by death. Oh, mga kapatid, they will speak evil of you. So muli, tayo hong mga Kristiyano na dumadaan sa pag-uusig ay kailangan armado ng kaisipan ni Kristo upang mapagtiisan, mapagbatahan ang mga dumarating na pag-uusig ho na ito. But don't worry. Magtiwala tayo sa Panginoon kagaya ni Jesus na ang sabi ho ng salita ho ng Diyos, who shall give account to Him that is ready to judge the quick and the dead. Itong mga tao na umuusig sa mga Kristiyano, itong mga tao nagsasabi ng masama, nag-aakusa, nagtatrato ng hindi tama sa mga anak ng Diyos, ay haharap sa hatol ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Ang sabi ho ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 1 verse 6, seeing it is a righteous thing with God. Listen, it is a righteous thing with God. That means because God is righteous, He will do this. What will He do? To recompense tribulation to them that trouble you. May Kristiyano at nagbabata ng pag-uusig dahil kay Kristo, hindi baliwala sa Ama natin sa langit ang ginagawang pagmamalupit ng hindi Kristiyano sa kanyang mga anak. It is a right. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos. Igaganti niya ang kanyang mga anak. Kaya si Jesus sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagtiwala sa kalooban at katwiran ng kanyang Ama.
Kaya ho mga Kristiyanong dumadaan sa gitna ng pagdurusa, maarmahan tayo ng parehong kaisipan, magtiwala tayo sa kalooban ng ating Ama. Lastly, number 3, dito ho tayo matatapos, verse 6. Armed with the mind of Christ, believers can face martyrdom. Verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Kung si Pablo ay may mga mahihirap unawaing bagay na sinulat, ganun din si Pedro. Last Sunday, masakit sa ulo yung ating pinag-aralan. At isa ito sa medyo mahirap. At again, pag nabasa ho kayo, meron iba't ibang interpretasyon. At isa sa mga interpretasyon na ito, si Jesus ay nangaral sa mga patay na tao. Sa mga kaluluwang nasa lugar ng kamatayan. Ay nagbigay ng ikalawang pag-asa na sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Well, alam mo natin na hindi ito uubra sapagkat ito'y kokontra sa maraming mga katotohanan ng salita ng Panginoon. So, paano natin uunawain ho ito? Well, ang sabi ho ni Pedro sa verse 6, for this cause. What is the cause? Ano yung dahilan? Sapagkat para dito. Para saan? Well, ang sabi niya, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. The dead to whom the gospel was preached were judged of men according to men's standard. So narito ho ang punto. Ang mga Kristiyano nakapakinig ng Ebanghelyo at sila man ay hinatulan ng mga tao at hinatulan sila para mamatay alang-alang sa pangalan ni Kristo. Simple lang ang tanong, ikaila mo si Jesus o kakainin ka ng leon? Talikuran mo si Jesus o susunugin ka ng buhay? Isumpa mo si Jesus o gugulong ang ulo mo? Yon lamang ang pagpipilian, parang pera o bayong. Pero marami ang mga Kristiyano nagtapat kay Kristo. At sila ay hinatulan sang-ayon sa hatol ng mga tao. They were judged according to men in the flesh. They heard the gospel. And because they believed the gospel of Christ, sila ay nagtapat at tumanggap ng hatol ng tao at oo, namatay para kay Kristo. Pero kahit ganon ng kanilang kinayatnan, sa tindi ng pag-uusig, sila ay nakasapit ng kamatayan. Ang sabi ho ni Pedro ito, but live according to God in the Spirit. Sila man ay namatay, pero sila pa rin ay buhay, kapiling ng Panginoon. Sila man ay napahamak physically, pero sila naman ay ligtas spiritually. Again, katulad kay Kristo, siya man ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pero ito ay nagtamo sa atin ng pagtatagumpay at kaligtasan. Ang Kristiyano man sa gitna usig, ito man ay magdulot ng pag-uusig hanggang kamatayan, hindi siya talo. Sapagkat siya ay patuloy na may buhay na walang hanggan kay Kristo. Let's look and be reminded sa sinabi ho ng author ng Hebrews chapter 12 verse 1. Paano ang ginawa ni Jesus? Ang sabi ng author ng Hebrews, Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who what? For the joy that was set before him, endured the cross. At yung cross dito ay hindi lang yung mabigat na basad. Yung cross dito ay yung pinagpakuan, yung kanyang kamatayan. He endured. Why and how? He was looking at the joy that was set before him. Nakatingin siya doon sa kagalakan. Nakatingin siya doon sa magandang bagay na nakalagay sa kanyang harapan. O mga kapatid, kung sakali man dumating tayo sa panahon na usigin ng mga mananampalataya ni Jesus,
at papiliin ka buhay o kamatayan. Nawa tumingin ka sa Kanya na namatay para tayo ay magkaroon ng buhay. At kung ikaw man ay patayin sa lupang ito, ikaw ay mumulat sa piling ni Kristo. And then we need more of Christ pa rin. And then it may even lead to our death. Lalo at lalong Kristo, lalo at lalong magtapat sa Panginoon, mas lalong uusigin. Anong kailangan gawin ng Kristiyano? Maglaylo? Mag-step back? No. Lalo pang magtapat sa Panginoon, lalo pang sundan si Kristo, at mas lalong didindi ang pag-uusig. Huwag kang mag-alala, dumating man ang kamatayan, makakamit mo pa rin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Makakapiling mo, siya namatay at muling nabuhay para sa iyo. Armed with the mind of Christ, ang mga mananampalataya ho ay maaaring humarap sa mga pagdurusa, maaaring labanan ang mga kasalanan, maaaring mag-endure ng matinding mga pag-uusig. At oo, armed with the mind of Christ, ang mga mananampalataya ay maaaring humarap sa kamatayan ng merong kagalakan. Mga kapatid, lalo tayong tumingin kay Jesus, lalo tayong sumunod sa Kanya, anawa ang kaisipan na meron siya, ang manatiling matuwid, ang manatiling magtiwala sa Panginoon sa gitna ng pagdurusa, ay lagi at lalo nating pakaisipin. At ito ay isa buhay natin. Hindi ko ho alam kung ano-anong mga kalagayan natin. Hindi ko alam kung anong binabata natin ng mga uri ng pag-uusig. Pero nawa, kung tayo ho ay loobin ng Diyos sa dumaan dito, masumpungan na tayo ay patuloy na sumusunod kay Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat. Tunay, Panginoon, kita namin na kami mahina. Kung sa aming sariling lakas lang, kung sa aming sariling kaisipan lang, bibigay kami sa pag-uusig. O Panginoon, kung sa aming sariling kagustuhan lang, mas pipiliin namin kay Kristo. Pero Panginoon, salamat. Salamat sapagkat sapat ang iyong biyaya. Salamat. Salamat sapagkat ikaw na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin mo ito. Salamat. Salamat sapagkat ikaw ang may hawak sa amin at ikaw nag-iingat sa amin upang huwag mahulog. Salamat. Lumang iniwan ng aming Panginoong Hesus na dapat na yun din ang aming maging kaisipan habang kami ay namumuhay sa mundong ito. Ang mamuhay ng may katwiran sa gitna ng kahirapan at pag-uusig at magtiwala sa iyo sa gitna o umabot man ito sa kamatayan. Panginoon, turuan na napakatindi ng hatak ng sanlibutan. Panginoon, turuan at tulungan mo kami. Napakatindi ng tukso. Madaling maging komportable. Pero nawa tulungan mo kami na ang kaisipan ni Jesus ay hindi lamang maging ideya namin, kundi maibuhay namin bilang mga mananampalataya ni Kristo. O Panginoon, patawad po. Patawad din sa aming mga kakuparan sa kabanalan. Patawad po sa mga pagkakataon na humihina ang aming pagtitiwala sa iyo. Patawad po sa mga pagkakataon na humahakbang kami hindi sa iyong kalooban, kundi sa aming kalooban. Maiwasan lamang ang pag-uusig. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami. Paalalahanan mo kami ng iyong mga katotohanan na ito. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin kay Kristo. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga kapatirang naririto. At muli aming inaalala sa iyo, O Diyos, ang aming pong mga kapatiran na nandoon ng malabis na kalumbayan. Ang pamilya po ni Sister Jinjin na maghahatid sa kanya ngayon sa huling hantungan. Mahabag ka po. Lord, ang Reyes family, sila Sister Amor, ang kanyang mga kapatid, kanyang kapatid na pumanaw, ang kanyang pamilya, ibigyan mo ng comfort, Panginoon. Maging ang kanyang kapatid na nasa ospital, mahabag ka po at magbigay ng provision.
Aliwin mo po si Sister Amor sa gitna ng kanyang kalumbayan. At lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Amen. Muli naman po. Paalala ko sa ating mga kapatiran, ang ating mong time in the Word, we resume next Wednesday. I hope na ay kasama-sama online. And also, pray every day. Friday, prayer every day ay online. Meron po tayong prayer room after ng time in the Word. Ating mga kapatiran, all the way from Manila, thank you po sa inyo po presensya. Hindi naman natin makamayan ngayon, pero we very much